Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang umaga po sa probinsya po ng Camarines Sur, sa buong Bicolandia, at dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po maging sa mga masusugid natin at palagiang tagapakinig nitong programa ng biyaya sa pagkaaga, at sa lahat po ng tagapanood, sapagkat tayo po ay on air and online. So pasimulan po natin ang ating umaga na binigay muli ng Panginoong Diyos sa atin sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga aral ng kanyang mga banal na salita. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño, sa technical, si Sir Stephen Fabis. Sa loob po ng ilang mga minuto, tayo po ay sama-samang alamin ang aral ng Panginoon na makatutulong po sa ating lahat upang maging gabay po natin sa ating buong maghapong pagharap sa buhay. Kaya po, simulan ho natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, ang aming puso ay nagpapasalamat po sa inyo sa buhay na muli po ninyong ipinagkaloob, ipinahiram sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa buong magdamag na kami ay iyong iningatan at ngayon ay kami buhay pa. Salamat po sa pribilehiyong kami ay mabuhay pa. Ngayong mga oras na ito, sa amin pong sama-samang pag-aaral ng iyong mga aral, ng iyong mga banal na salita, hayaan po ninyo, Ama, na ang banal mong Espiritu ang magpaalala sa amin ng mahalagang bagay tungkol sa iyong mga aral. Itong aming dalangin, kalakip ng aming papuri sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga po. Magandang umaga din po kay Sister Rina Berno Celeste. Magandang umaga kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado. At magandang umaga kay Sir Lauro Rivera San Jose. At magandang umaga kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. At sa lahat pa po ng nakikinig na ngayon sa kanilang mga transistor radio, at sa lahat pa po ng manunood ngayon mismo at magre-replay nito. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong suporta dito po sa programang ito. Tuloy-tuloy na ho tayo. Ngayon pong umaga, akin pong tatalakayin po sa inyo ang isang napaka-pamilyar na talata mula sa banal na kasulatan, at bagaman ito'y napaka-pamilyar, mga minamahal naming mga tagapakinig, napakahalaga na ito ay maipaalala sa ating lahat. Napakahalaga sapagkat baka kasi nakakalimutan na ito ng tao. Naalala lang ito ng tao pagka may mga nangyayari na nagpapaalala na tao lang pala ako. May mga ganyan, ano po. So babasahin ko po sa inyo ang Ecclesiastes chapter 9 verse 5 and verse 6. Ganito po ang nasusulat. Yes,
The living know they are going to die, but the dead know nothing. They have no further reward. They are completely forgotten. Verse 6. Their loves, their hates, their passions, all died with them. They will never again take part in anything that happens in this world. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakalimutan ng lubusan at nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat, wala silang namamalayan anumang nangyayari sa mundo. Ang tatalakayin ko po sa inyo ngayong umaga bilang paalaala sa ating lahat, the reality of death. The reality of death. Ang realidad ng kamatayan. Hindi naman lingid sa atin na ngayon ay unang araw ng buwan ng Nobyembre. At bahagi na ng kinamulatang tradisyon, paniniwala ng nakararami kapag ganitong buwan, ganitong araw sa unang araw ng buwan ng Nobyembre, ay mayroon tayong mga inaalala. Ano po? Pero ngayong umaga, hayaan po natin na habang tayo nakikinig, habang tayo nag-aaral, kausapin tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na may mga bagay na dapat nating malaman at mapaalala sa atin. The reality of death. Yan ang tatalakayin ko po sa inyo. Ang realidad ng kamatayan. Ngayong araw, atin pong aalalahanin, inaalala ng napakaraming Pilipino at hindi lamang ng mga Pilipino ang mga namayapang mahal sa buhay. Ano po, ibig sabihin lamang nito mga minamahal kong mga tagapakinig na kahit pala mahal na mahal natin sila, o mahal na mahal nila tayo, sadyang ang tao ay binabawian ng buhay. The reality of death. Kahit po sa ating napakamodernong panahon, wala pa pong naiimbentong medisina, gamot, kapsula, tableta na pwedeng inumin ng tao o kaya iturok sa katawan ng tao para ang kamatayan ay mapigilan. Hindi ho eh. Hindi yan mapapayagan ng Diyos sapagkat ang Diyos mismo dahil sa pagkakasala ng tao ang nagtakda ng katapusan ng buhay ng tao. At yan po'y mababasa po ninyo sa Hebreo Kabanatang 9, talatang 27. Yes po. Na ang sabi po dyan, it is appointed to man to die once, and after that, the judgment. Itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Itinakda sa tao ang mamatay. The reality of death. Ano po? Ngayong umaga, tatalakayin ko po sa inyo ang tatlong bagay. Una, the universality of death. Pangalawa, the finality of death. Then, the limited knowledge after death. Yan ang tatalakayin ko po sa inyo ngayong umaga. Ibig sabihin nito mga minamahal kong mga tagapakinig, sa Biblia, lalo po si Haring Solomon, ay nag-obserba sa realidad ng buhay. Na ang sabi niya, kahit pala napakayaman ng tao, kahit pala napakatalino ng tao, ang tao talaga mamamatay. Yan ang background nitong mga ngaral, itong Ecclesiastes. Observation po ito ni King Solomon na ang tao pala, anuman ang estado ng buhay, talagang mamamatay. Kaya nga ang paksa natin ngayon, ang realidad ng kamatayan. Pero ang sabi po rito sa ating kababasa lamang, kung oobserbahan ho natin ang talatang ito at ang katotohanan sa likod ng talatang ito, na ang sabi po rito,
alam ng buhay na siya'y mamamatay. Opo, dapat malaman natin yan. Kasi may mga tao na akala wala nang katapusan ng buhay. Kung minsan may mga tao kung umasta, akala mo hindi na talaga mamamatay. Ano? Kung magplano, halos hindi nakasama ang Diyos sa buhay niya. Kung magplano, laging nakapokus dito sa mundo na temporal lamang. Ano po? Kaya ipinapaalala sa atin ng talatang ito na lahat ng tao alam na mamamatay. Bagaman, nakakalimot pagkaminsan. Ano? Nakakalimot minsan ng tao na oo nga, mamamatay tayo, mamamatay pala ako. Bakit ganito ako magplano? Bakit ganito ako umasta? O, di ba? Pero sabi po rito sa ating kababasa, alam nating mga buhay na someday, baka mamaya, baka bukas, baka makalaway, walang makapagsasabi. Dahil iba-iba ang kaparaanan ng pagbawi sa buhay. May mga namamatay sa sakit, may namamatay sa aksidente, may namamatay na sanggol, may namamatay na may edad na. Kaya nga sa sementeryo, makakakita ho tayo ng maiksi, mahaba. Ibig sabihin yan, may mga bata, may mga matatanda na namamatay. Walang pinipiling edad. Mayroon naman na di pa dapat mamatay, nagpakamatay. Diba? Mayroon namang pinatay, mayroon namang dahil sa pagkakasakit, binawian ka agad ng buhay. So maraming dahilan. Ano po? Kaya nga sabi rito, alam nating mga buhay na tayo ay mamamatay. Yan ang dahilan kung bakit pagka minsan may nauospital, halos mangutang para dugtungan pa ang buhay. Kasi alam na pag hindi dinugtungan ng buhay, mamamatay. Ganun po ang ibig sabihin noon. Ano, kaya nga pag mahal na mahal natin ang ating kapamilya, nangungutang minsan ng tao para lamang i-sustain pa yung gamot, ano, yung gamutan para wag mo nang mamatay, humaba pang buhay. Kaya nga lang talagang mamamatay ang tao. Umaba man ang buhay ng tao, pero talagang may takdang araw talaga para sa lahat ng tao. Ang tawag natin diyan ay the universality of death. Ano, talagang pag sinabi nating universality, talagang nangyayari sa lahat. Universal, ano? Ibig sabihin, sa lahat ng tao nang nangyayari ang kamatayan. Sa iba-ibang lugar, kung taga saan ka man, ano man estado mo sa buhay, mamamatay talaga ang tao. Ano? Pero mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal kong mga tagapakinig, ang tatalakayin ko at bibigyan ko ng emphasis ngayong umaga, yung isang side, ano? Kasi alam natin na tayo mamamatay, pero ang mga namatay na, okay? Yung mga namatay na ayon dito sa banal na kasulatan, wala nang nalalaman sa nangyayari dito sa mundong ating ginagalawan. Hindi katulad ng palagay ng marami, ano, na may nag-aakala na yung mga namatay na ay kasama pa rin natin sila dito, ano, at minsan nga may mga nananalangin pa sa patay na nagsasabing gabayan mo kami, ano, gabayan mo pa kami para bagang yung patay nandoon pa rin sa mundo ng mga buhay. Kaso hindi po Ano, ginagalang ko po ang inyong mga paniniwala, pero ang pinag-aaralan natin ngayon, banal na kasulatan mismo na nagsasabi na ang mga namatay na wala nang nalalaman sa nangyayari sa daigdig ng mga buhay. Okay? Kaya mahalagang maintindihan natin ito. Sabi po ng mga ngaral, Kabanatang 9, talatang 6, nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, at pagkainggit. Ano pat, wala na silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Kaya wala na talagang alam ang mga patay sa nangyayari sa atin. Tapos na yon. Kaya nga papasok tayo doon sa pangalawa, the finality of death. Kaya nga habang buhay pa ang tao, habang buhay pa tayo, ay magpaalala ito sa atin na pagka namatay na tayo, tapos na talaga. Aarap na tayo sa
pangalawang buhay. Ang tama at matalinong pagdedesisyon dito pa sa lupa. Hindi doon sa kabilang buhay. Tapos na, huli na ang lahat. Kaya nga ito ay magpapaalala sa atin ng pagpapahalaga ng ating buhay dito sa lupa. Sapagkat pagka tayo binawian na ng buhay, huli na ang lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya ito talaga'y pakaisipin nating mabuti. Minsan lang tayong mabuhay dito sa lupa. Kung sakali man naging masama ang isang tao sa nakaraan na yun. At least itong mga natitira pang panahon sa buhay natin, gamitin na natin ng tama. Upang sa bandang huli, wala tayong pagsisisihan. Kasi ang Diyos naman, hindi naman siya mapagtanim ng galit. Yung mga kasalanan natin sa nakaraan, kapag ito talaga ay hinihingi ng tao ng tawad sa Diyos, ipatatawad ito ng Diyos, kalilimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan, at itong buhay natin sa ngayon ang mahalagang gamitin ng tama. Kaya nga po, pagka ang tao namatay na ayon dito sa ating pinag-aaralan, ay talagang wala na, tapos na. Tayo naman lang ang nag-iisip na sila'y kasama pa natin dito. Tayo naman lang nag-iisip ng ganyan. Pero sa katotohanan, wala na sa daigdig ng mga buhay ang mga mahal natin sa buhay na namatay na. Yan ay ayon sa banal na kasulatan. Magandang umaga po kay Ma'am Vivica Manalo. Pasensya na po kung mali ang pagkabanggit ko ng pangalan. Tuloy po tayo. So, the finality of death. The number 3, the limited knowledge after death. Ang limitadong kaalaman kapag ang tao po'y namatay na. Ang sabi po rito, ang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit, wala na lahat yun. Hindi na yun nararamdaman ng namatay na. Wala na silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Napakaklaro po yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya nga po, dito sa ating pinag-aaralan, the reality of death, muli po itong magpaalala sa ating mga buhay na kahit napakayaman ng tao, napakatalino ng tao, o kaya humaba pa ang buhay natin ng 200 taon, pero mamamatay talaga ang tao. Ngayon, dahil alam natin na ang tao po ay mamamatay, ano ang dapat gawin? Ano ang dapat nating maging pagpili? Ano ang dapat na maging desisyon sa buhay na ito dito sa lupa? Una, i-prioritize po natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Yan po ang pinakamatalinong desisyon na pwedeng gawin ng isang tao. I-prioridad natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Mga minamahal kong mga tagapakinig, ito ang madalas na nakakalimutan ng mga tao. Kadalasan pinaprioridad ng tao ang mga material na bagay, minamahal ng tao ng labis-labis ang mga temporal na bagay, na nakakalimutan na mayroong eternal na buhay, mayroong eternal na bagay. Naalala ko nga po ang ilang bahagi ng banal na kasulatan. Kung may Biblia po kayo ngayon, pwede ho ninyong basahin. Lucas, kabanatang 12, talatang 15. Ang sabi ng Panginoong Kristo, pag-ingatan ninyo ang lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan, ng kanyang pag-aari. May pinaiingatan sa atin ang Panginoon. Pag-ingatan po natin ayon sa Panginoon Kristo ang lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat hindi yun ang sukatan ng buhay. Kaya nga sa buhay na ito, habang buhay pa tayo, i-prioridad natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi kahit ayaw natin, mga minamahal ko mga tagapakinig, aharap talaga tayo sa Panginoon. Katunayan, ayon po sa pag-aaral, ang kinatatakot talaga ng tao, hindi talaga yung kamatayan, kasi nga may mga tao ngang nagpapakamatay eh. May mga tao ngang
sadyang naglalagay ng kanyang sarili para mamatay eh. So, hindi talaga yung word na kamatayan ang kinakatakutan ng tao, kundi ang kinakatakutan talaga ng tao, yung realidad na pagkatapos na tayo mamamatay, haharap tayo sa Diyos. Yun talaga ang kinakatakutan ng tao. O, kaya nga, dahil pala yun ay kinakatakutan ng tao, di ibig sabihin yan, dapat dito pa lang sa buhay na ito, iprioridad na ng tao ang Diyos. Para walang dapat ikatakot pagka humarap na tayo sa Diyos. Oo nga naman, mga minamahal ko mga tagapakinig, tayo po, alam po ninyo, tayo po yung mga katiwala lamang. Alam niyo po bang ibig sabihin ng katiwala? Isang tao na binigyan ng tungkulin, hindi lamang ng tungkulin, kundi ng pananagutan din naman. So ibig sabihin, isang araw, haharap tayo sa Diyos na nagpahiram ng ating buhay. At yun talaga kinakatakutan ng tao. O, kaya nga dahil sa ganoong katotohanan, i-prioritize ho natin. I-prioridad natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung puro na lang perang nasa isip, puro na lang trabaho, pati yung para sa Panginoon, hindi na may ibigay. O, bakit madadala ba ng tao, pagka tayo ba'y namatay, madadala ba natin ang ating pera? Madadala ba natin ang ating magandang bahay? Magdadala ba ng tao ang kanyang nagagandahang mga sasakyan? Hindi baga, hindi natin madadala yan. O, kaya nga, dahil sa katotohanan yan, i-prioridad natin ang Diyos. Ano po, dapat balance lang ang buhay. Ano? May para sa Diyos, may para sa atin. Hindi naman makasarili ang Diyos. Hindi niya naman tayo inaalisan ng ligaya. Kaya nga lang, yung tungkulin nating unahin ang Diyos. Yun dapat ang wag makalimutan ng tao. O, pangalawa, invest in eternal things. Invest in eternal things. Hindi yung mga bagay na temporal. Naalala ko po ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat. Kung may Biblia kayo ngayon, pwede niyong basahin. Kolosas Kabanatang 3, Talatang 2. Ang sabi ni San Pablo, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi lamang ang mga bagay na panlupa. O, bakit? Ano bang mga bagay na panlangit? Bagay na panlangit ay eternal. Ang mga bagay na panlupa, temporal. O, kaya sabi ni San Pablo, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, which is the eternal things. Kaya una, let us prioritize God in our lives habang buhay pa tayo. Pangalawa, invest in eternal things. Alam niyo ba lahat ng ginagawa nating kabutihan dito sa lupa ay pag-iimpok sa hinaharap sa langit? Alam niyo po ba ng lahat ng pagtulong natin, lalo po ngayon, kayo po na mga nag-donate ng pagkain, ng kasuutan, ng inumin, at anumang bagay na inyong itinulong financially sa mga nasalanta ng tubig baha. Gusto kong sabihin sa inyo, lahat yun hindi sayang. Okay? Lahat ng ginagastos natin dito, ginagawa nating mabuti sa ating kapwa, lahat yan counted. Okay? Counted yan sa heaven. Kaya wag ho tayo nanghihinayang na nagagastusan tayo, na tumutulong tayo sa iba. Hindi po sayang yan. Katunayan, iyan ay isa sa matalinong desisyong magagawa ng tao na habang nandito pa siya sa lupa, ginagamit niya ng tama ang kanyang kayamanan, ang kanyang pag-aari para makatulong sa kapwa. O, naalala ho ninyo yung mayamang binata? Sabi ng Panginoon, nagtanong kasi siya, Panginoon, anong dapat kong gawing mabuti para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ang pagsunod sa kautusan. Sabi niya, sinunod ko na lahat yun. May kulang pa sa iyo. Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang iyong mga pag-aari, itulong mo nga sa mga dukha at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. O anong ginawa ng mayamang binata? Hindi niya sinunod eh. Ibig sabihin, mas mahal niya ang kanyang kayamanan, mga bagay na temporal, kaysa magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kunwari pang nagtatanong. O hindi ba? Kaya sa buhay natin, dito sa ating practical application, number 1, prioritize God in our lives.
Number 2, invest in eternal things. Ibig sabihin, mag-impok tayo. Kaya nga baga sa Mateo, Kabanatang 6, talatang 20, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi literal na kayamanan na yung mga ginto natin, ipapasok natin sa kabaong na nakawin lang supulterero yan. Hindi yan literal na kayamanang dadalhin doon na pag-iimpok. Ang tinutukoy ng Panginoon, lahat ng kabutihang gagawin natin, that is eternal things. Ano po? Yan ang matalinong magagawa ng tao. Kaya wag na wag ho tayong gagawa, maghihinayang na gumawa ng mabuti. Ano po, mga kaibigan, mga kapatid. Galatia Kabanatang 6, talatang 9, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon kayo ay mag-aani kung hindi kayo magsasawa. Pahayag Kabanatang 22, talatang 12. Kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, tandaan nyo, darating na ako at daladala ko ang gantimpala na ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. May ibibigay palang gantimpala ang Panginoon, pero doon sa mga may ginawang mabuti. Ibibigay niya yung sa may mga ginawang mabuti, sa mga nag-invest sa eternal na bagay. Kaya kayong mga mayayaman na makakapakinig nito, huwag niyong pagdamutan ang paggawa ng mabuti. Lalo na kayong mayayaman, mas marami kayong dahilan, mas marami kayong magagawang kabutihan dahil napakayaman nyo. Kung ang mga mahihirap nga, tumutulong, di lalo na kayong mayayaman, gamitin nyo, mag-invest kayo sa eternal na bagay, hindi dyan sa mga material na bagay, na kapag lumilindol, bumabagyo, pag bumabagsak ang ekonomiya, nawawala lahat yan. Kaya mag-invest sa langit. Pangatlo, live with intentionally and purpose. Ibig sabihin, abang buhay pa tayo, mabuhay tayong may layunin. Layuning mabuhay para sa Diyos. Kasi kadalasan ang tao nabubuhay para sa sarili lamang Nakakalimutan yata natin na isang araw, babawian tayo ng buhay sa hindi natin inaasahan. Kaya alisin dapat ng taong kayabangan. Madami kasing taong mayabang Akala mo hindi na talaga mamamatay? Kung umasta dito sa mundo, akala mo dito na talaga mabubuhay ng pangmatagalan? Naalala ko nga si Michael Jackson, in-interview si Michael Jackson. Bakit nga sir, bumili ka ng mamahaling kabaong? Sabi ng reporter, yan ba'y dinisenyo mo para pag namatay ka, diyan ka ipapasok? Sabi ni Michael Jackson, hindi. Binili ko lang yan para mapabilang sa mga halaga at mamahaling kong koleksyon. Ayaw kong mamatay, sabi ni Michael Jackson. Pero tingnan nyo naman, namatay baga siya. The reality of death, yan ang tinatalakay natin ngayon. Kaya lahat tayo mamamatay. At dahil dyan, hindi man natin mapigilan ng kamatayan, pero pwedeng paghandaan. Paano paghanda? Yung mga tinukoy ko. Hindi yung buhay ka pa, maganda naman yan para wala ka nang iiwang problema sa pamilya. May kabaong ka na, may paglilibingan ka na sa sementeryo. Hindi yan Ang tinutukoy nating paghahanda sa kamatayan, una, prioritize God in our lives. Prioridad ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa, invest in eternal things. Mag-imbak tayo, mag-ipon tayo ng mga bagay na pang-eternal na someday tayo din lang naman ang makikinabang. Pangatlo, live with intentionally and purpose. Tayo po ay mabuhay na intentional na ang layunin natin mabuhay para sa Diyos. Okay po. So hanggang dito na lamang at sana'y magpaalala ito sa ating lahat. Magandang umaga kay Sir Arnel Malaga. Let's pray. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat sa umagang ito na nagpaalala sa aming lahat na isang araw kaming lahat, kami mamamatay. Tulungan po ninyo kami, Panginoong, lagi ka naming mailagay na pangunahin sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang lagi naming pagpapahalaga hindi sa mga temporal, kundi sa mga eternal na bagay. Tulungan niyo po kaming mabuhay intentionally na mayroon kaming layuning
unahin ka sa buhay namin at paglingkuran. Ito ang aming dalangin. Pagpalain niyo mga lahat ng nakinig at nanood ngayon at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang BBS DWLB 91.10 FM at ang pamunuan ng BBS, ng radio station na ito, lahat ng staff. Pagpalain niyo po ang aming sponsor, si Ma'am Lalaine Villaferte Abunal. Pagpalain niyo po ang lahat ng Villaferte family. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Muli po ako inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño. Susunod na po ang Kakampi Network News. Ibabalita ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.